Magandang araw po sa inyong lahat. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoon ay sumaatin. Pag-aaralan po natin ngayon ang mga talatang 5 hanggang 8 sa unang kabanata ng Aklat ni Santiago. Basahin po natin. Kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at bibigyan siya ng Diyos ng walang pagtangi at hindi magagalit. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya, ng hindi nag-aalinlangan, sapagkat ang pag-aalinlangan ay tulad ng alon sa dagat na tinatangay ng hangin at itinapon kung saan-saan. Ang taong iyon ay hindi dapat mag-isip na makakatanggap siya ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong may dalawang isipan ay hindi matatag sa lahat ng kanyang mga daan. Sa talatang ito mula sa Aklat ni Santiago, tinutulungan tayo ng Diyos na maunawaan kung paano natin makakamtan ang karunungan at ang mga sagot sa ating mga katanungan. Sinasabi ni Santiago na kung tayo ay kulang sa karunungan, dapat tayong lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay bukas palad na magbibigay ng karunungan sa atin ng walang pag-aalinlangan. Ngunit may isang mahalagang kondisyon. Dapat tayong lumapit ng may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan. Ano po ang dapat nating malaman? Una, ang Diyos ay laging handang magbigay ng karunungan. Isang malaking pagpapala ang malaman natin na ang Diyos ay laging handang magbigay ng karunungan sa atin. Kapag tayo'y naguguluhan o nahihirapan sa paggawa ng mga desisyon, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay bukas na nag-aanyaya sa atin na humingi ng tulong. Hindi siya nagtatangi at hindi tayo tinatanggihan. Ang kanyang karunungan ay nagbibigay liwanag sa ating landas at tumutulong sa atin upang magdesisyon ng tama. Hindi ba't isang dakilang biyaya na ang ating Diyos ay laging nandyan upang magbigay ng gabay? Ikalawa, paghiling ng may pananampalataya. Hindi lamang tayo dapat humingi ng karunungan, kailangan din tayong humingi nito ng may pananampalataya. Ang Diyos ay naghahanap ng mga pusong tapat at nagtataglay ng matibay na paniniwala sa kanyang kapangyarihan at kakayahan. Kapag tayo ay humihingi ng tulong, hindi tayo dapat magduda sa kanyang kakayahan upang magbigay sa atin ng sapat na karunungan. Ang taong nag-aalinlangan ay tulad ng alon sa dagat, hindi matatag at madaling tinatangay ng anumang pagsubok. Ikatlo, pag-iwas sa pag-aalinlangan. Isa sa mga pinakamahalagang aral na matututunan natin mula sa talatang ito ay ang pag-iwas sa pag-aalinlangan. Ayon kay Santiago, ang taong may dalawang isipan o ang hindi matatag na pananampalataya ay hindi makakatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Kung tayo ay nagdududa sa kakayahan ng Diyos o sa kanyang mga pangako, paano natin matatanggap ang kanyang mga biyaya? Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Diyos. Kung magtitiwala tayo sa kanyang mga pangako, makikita natin ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Mga kapatid, sa ating mga buhay, madalas nating nararanasan ang mga pagkakataon ng kalituhan o kabiguan. Kaya't mahalaga na magtangkang humingi sa Diyos ng karunungan. Ngunit habang ginagawa natin ito, kailangan natin ng pananampalataya. Isang pananampalataya na hindi magdududa sa kanyang pagnanais na magbigay ng mabuti para sa atin. Sa bawat hakbang ng ating buhay, ang Diyos ay nariyan upang magturo, maggabay at magbigay sa atin ng karunungan. Tandaan po natin, sa bawat araw ng ating buhay, naway magpatuloy tayong humingi ng karunungan mula sa Diyos na may pananampalataya at tiwala sa kanyang kabutihan. Ang Diyos ay laging handang magbigay, kaya't huwag tayong matakot humingi. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po
sa iyong walang katapusang biyaya at karunungan. Tinuturuan mo kami na magtiwala at humingi ng tulong sa iyo. Naway hindi kami mag-alinlangan, kundi magtiwala kami ng buo sa iyong mga pangako. Bigyan mo po kami ng lakas ng pananampalataya upang magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon. At gabayan mo po kami sa mga desisyon at hakbang namin sa buhay. Naway magtaglay kami ng tapat na puso sa paghiling ng karunungan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.